What's up guys, it's me Michelle and now I'm here today to introduce to you the topic about global corporation. Bago natin talakayin kung ano nga ba ang global corporation, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng global at ng corporation. Ang global ay buong mundo, corporation naman ay tumutukoy sa grupo ng taong nagnenegosyo o ang tinatawag nating kumpanya. Ang global corporation ay ang kumpanyang nasa higit dalawa o dalawang bansa. Halimbawa neto ay ang Jollibee. Ang Jollibee ay originated sa ating bansa. Ngunit pag ikaw ay pumunta sa ibang bansa, may makikita ka pa ring Jollibee. So, ibig sabihin, global corporation na po ito. Dahil makikita mo na siya hindi lang sa kung saang bansa ito nagmula. Ang global corporation ay malawak, multinational. Malawak sapagkat, ayun nga, nasa iba't ibang bansa. Multinational, ibig sabihin nasa iba't ibang bansa. Trivia lamang, ang multinational at national ay magkaiba. Ang multinational ay nasa iba't ibang bansa, while ang national naman ay nasa iisang bansa lamang. Ang halimbawa ng national ay ang Big Brew. 'Di ba may makikita tayong mga Big Brew dito sa ating bansa? Ngunit wala pa ito sa ibang bansa. Ito ay matatawag na national dahil nakikita lamang ang Big Brew dito sa ating bansang Pilipinas. Ang global corporation ay nararapat lamang na mayroong global control. Ano nga ba ang global control? Ang global control po ay ang mga strategies na gagawin ng isang kumpanya para tangkilikin ang kanilang produkto o ang kanilang ginagawa. Halimbawa neto ay ang Jollibee. Hindi ba dito sa ating bansa ang mga tao ay naghahanap ng mga budget meal na pagkain? So para tangkilikin ang produkto ng Jollibee, gumagawa sila ng mga promo gaya ng mix and match. Nang sa gayon, tinatangkilik ito lalo na ng mga estudyanteng naghahanap ng murang pagkain. Global company firmly observes its original local culture. Ibig sabihin, kahit na ang kumpanya ay nasa iba't ibang bansa na, hindi matatanggal nito kung saan talaga nagmula ang kumpanya. Ang kumpanya ay committed sa pagpapanatili at pagsasama-sama ng mga kultura mula sa kung saan ito nagmula hanggang sa kung ano ang mga needs and wants ng bansang pinaglaanan ng kumpanya. Shifting of products from global to multinational. Ano bang pagkakaiba ng global sa multinational? Ang global po ay tinitingnan ang iba't ibang bansa as a whole o nag-iisa lang. While ang multinational naman, nire-recognize ang bawat bansa. Nag-a-adjust ang company sa kung ano ang needs and wants ng tao para syempre may tatangkilik ng kanilang serbisyo. Example nga neto yung sa mix and match. May mga bansa pa rin naman o halos lahat naman ng bansa ay naghahanap ng mga budget meal or budget friendly na pagkain na talaga namang mabubusog ka pa rin. There are 3 channels of development assistance. Number 1, government and related aid agencies. This provides money or assistance to people who have been affected by natural disaster, war, economic upheaval, or other conditions that prevent self-sufficiency. Example neto is yung may naaksidente na tauhan habang ginagawa yung project. So, ito yung magbibigay tulong sa pagpapagaling ng tauhang na aksidente. The next one is Multilateral Development Bank or MDB public sectors. MDBs provides loans and grants to member nations to fund projects that support social and economic development, such as the building of new roads or providing clean water to communities. Ang channel na ito ay nagpo-provide ng pondo kapag ang project ay nagsusupport sa social and economic development. Halimbawa nito is yung pagpapatayo ng mga tulay nga. So,
Ang pagpapatayo ng mga tulay, lahat ng tao ay nakikinabang dito, hindi lamang nag-iisang tao ang makikinabang. Kumbaga, ang sinusupport nito is yung mga project na nakakatulong sa maraming tao. The last one is bilateral development finance institutions or DFIs and the private sector arms of the multilateral development banks. These established to help stabilize the global financial system. They now work as financing institutions that provide stable and long-term financing for various projects within developing countries. The projects promote the growth and modernization of less wealthy countries. Etong channel naman ay nagpo-provide sa overall project na nakakatulong sa pag-unlad na ng bansa. Kung ang nauna ay tumutulong para sa iisang tao, kumbaga sa ikabubuti ng isang tao na yon, while the second one is para sa ikabubuti or makakatulong sa maraming tao, the number 3 is sa buong mundo na nakakatulong na siya sa pag-unlad ng ating bansa. Next is attributes of global corporation. Ibig sabihin ng attributes ay katangian. Unang-una ay high assets and turnover. Ang high assets po ay tumutukoy sa kabuuang halaga na pagkukuhaan ng kumpanya. Kumbaga, dapat stable yung mapagkukuhaan ng pera. Ang turnover naman is yung balik, yung kita. Dapat stable din or kahit hindi stable, basta kumikita pa rin ito. Kasi kung walang high assets and turnover ang isang global corporation, mahihirapan itong makipagsabayan sa mga kalaban na korporasyon. Also, mahihirapan ma-maintain yung business kasi nga hindi stable yung pinagkukuhaan ng pera at wala o hindi gaano kumikita ang negosyo. The next attribute is network of branches. Ina-expand dito yung market. Ini-improve yung pagpapatakbo sa kumpanya as well as ini-enhance yung relation sa mga customer. Kung napamahalaan ng maayos ang network of branches, ang company ay magle-lead sa success. The next attribute is global control. So, eto, natakal ko na kanina. Ito yung mga ginagawang strategy para tangkilikin ng mga tao yung serbisyo ng kumpanya. Next is continuous expansion. Siyempre, dapat ang katangian ng isang global corporation ay patuloy na lumalaki, lumalago, lumalawak. Hindi yung basta may negosyo lang, may mapagkuhaan lang ng income, yun na yun. Siyempre, dapat nagdadagdag ka as an owner, i-expand mo pa yung negosyo mo. Next is right talents. Tumutukoy ito sa skills. Kung ikaw ang magnenegosyo, dapat may kakayahan kang i-handle ang negosyo. May alam ka kung paano ito patatakbuhin para na maiwasan ang pagkalugi ng negosyo. Dapat well-planned na yan, napag-aralan mo na yan, alam mo na kung ano yung mga gagawin in case na may mga problems na dumating. Second to the last is powerful marketing. Ang powerful marketing ay yung gumagawa ng strategies kung paano makakahikayat. Halimbawa nito ay ang pagkuha ng endorser o artista na kilala sa bansang iyon. So, syempre kapag nakita ng mga taong nag-iidolo sa endorser na iyon, mahihikayat silang bumili sa kung ano man ang minomodel ng artista. The last one is the quality of the products. Siyempre may mga consumer pa rin na kahit taasan mo pa yung presyo na yan, kahit mataas yung presyo, kahit magkano yan, bibilhin pa rin nila yan dahil sa quality neto. Para naman masabi ring worth it kahit papaano, kahit na mahal worth it kasi maganda naman yung quality ng produkto. At dito na nagtatapos ang ating talakayin. Sana ay may natutunan kayo sa aking mga sinabi. Paalam!